Sa mga makukulay at detalyadong disenyo, diyan nakilala ang isang grupo ng mga kababaihan sa San Jose, Occidental, Mindoro. Hindi lamang dahil glamuroso o dekalidad ang kanilang mga produkto. May bitbit din kasi itong kasaysayan at pagkakakilanlan ng kanilang tribo. Kaya naman sa ating pagbisita ngayon ay ating aalamin kung paano nga ba nakatulong ang agham sa kanilang tradisyon na kanila ring hanap buhay. Ako si Alex Baltazar at ito ang Negosiyensya. Negosyo na di aangat na, produksyon ay mas bibilis na. Negosyo mo ay tiyak kang kita, para sa buhay na sadyang kay ganda. Dito yan sa Negosiyensya. Ang Buhid ay isang tribo ng Mangyan na matatagpuan sa bayan ng San Jose at Rizal sa Occidental Mindoro. Kilala ang tribo dahil likas sa kanila ang pagiging mapagmahal sa kultura na mababakas sa bawat disenyo ng kanilang mga habing tela o kung tawagin, abol. Bale yung abol po, sa amin po talaga yung abol, yung palda. Pero yung tawag namin sa tela, abol din po. Dito sa amin ay magaspang, masinsin at saka talagang makikita mo na yun ay yari sa, sa handloom po. Isa si Rosita sa mga buhid na nakapagtapos ng kolehiyo at piniling bumalik sa tribo upang buhayin ang tradisyon ng pag-aabol. Bale nang simula po nito ay nung 2017 po, nagbuo kami ng aming grupo. Dahil nga po nung panahon na yun parang medyo magulo. Kailangan may samahan ang mga bawat sityo ay kailangan may samahan. At yun nga po, ako ang nagbuo ng samahan namin at ako mula po 2017, ako na po ang naging president hanggang Follow the leader, follow the leader. hanggang sa napunta po ako sa daycare worker. Nung ako yung naging daycare worker, nakikita ko po yung mga nanay na nakaumpok-umpok, nagatsismisan. Sabi ko, parang mas maganda kung may ginagawa sila habang sila ay nag-umpukan. Para naman yung may panggastos sila, dagdag kita, yun. Bali, ayun, naisip ko nung una po kasi, beads. Sa beads po kami. Kaya medyo malaki rin naman ang kita namin dati sa beads. Supportado ng, yan nga po, ng mga NGO. Yun po. Tapos hanggang sa dito na nabuo na itong Okay, so pagkahabi. Kaya naman, mula sa tradisyon ay naging negosyo ang paghahabi ng apol. Ngunit, malaking hamon para kay Rosita ang paghikayat sa mga kababaihan na maghabi. Kakaunti lamang kasi ang may interes dahil na rin sa hirap ng mano-manong paggawa nito. May pauran na ilalagay sa likod. Okay. Tapos may lubid na tinatali doon sa ng sinulid, yung lagayan. Kaya mahirap po yung sakit sa likod. Sa hirap nga raw ng paggawa, inaabot sila ng 2 linggo hanggang 1 buwan bago makagawa ng isang abol na may sukat na 20 by 60 o katumbas ng single-size bedsheet. Diba? Nung dati na kayo nasa tradisyonal na paggawa lamang, isa lang ang kaya ninyo i-produce. Magkano nyo po ibinebenta yung isa na yun? Bali po ang bumibili din po kasi namin, kapwa rin namin katutubo. Okay. Bali minsan ang pinakamahal po 300. Dagdag pa ang physical restriction ng mano-manong paggawa. Bali sa amin po yung mga hamon, unang-una po yun nga, pag ang isang manghahabi ay siyempre mga babae, hindi mo maiwasan na mabuntis. Kasi sa amin tradisyonal po, pag nabuntis po, bawal po talaga siya maghabi. Kaya ang resulta, nawawalan ng kabuhayan ang kanilang mga miyembro. Up next, ating alamin paano mas pinadali ng agham ang paghahabi ng apol. Nag-request nga po kami sa DOST po. Ang hinihiling ko isa lang, naging 5 po. Galing.
Dahil sa hamong dala ng tradisyonal na paggawa ng abol taong 2023, ay lumapit si Rosita sa Department of Science and Technology, kung saan napagkalooban ng kanilang samahan ng handloom weaving machines mula sa programang Community Empowerment Through Science and Technology o ang CEST program. Ano po ba itong CEST or Community Empowerment Through Science and Technology? Ang Community Empowerment Through Science and Technology ay isang programa ng DOST kung saan naglalayo na matulungan ang mga komunidad na mapataas ang kanilang antas ng pamumuhay at magkaroon ng kanilang, yung kabuhayan nila, matulungan po ito ng mabuti. Paano nyo pong sinasala yung mga benepisyaryong inyong inaaprubahan para sa programang ito? Ang mga kwalipikado na mag-apply dito ay ang mga people's organization, mga kooperatiba, mga women's organization at kasama na rin dito ang mga farmers group at saka mga Fisher Folks Association at mga organized community organizations na po pwedeng mag-qualify para dito sa CEST program. So ano po ba itong technology na to, yung handloom weaving machine? Itong handloom weaving machine na ay isang appropriate technology na i-provide natin sa pamayanan na ito ay na mas napabilis niya yung proseso ng paggawa at the same time na-maintain niya rin yung kultura at disenyo ng mga katutubo. So doon na maganda, no, nagkaroon sila ng mga pagsasanay, nagkaroon ng pagtuturo kung paano gamitin itong handloom machine. At the same time ay napoproduce pa rin nila yung kanilang mga disenyo o pattern na kanilang talagang kultura at talagang yun ang kanilang kumbaga identity sa abol weaving. Pero tama po bang pagkakaunawa ko, once na kayo ay nag-provide ng machine, hindi lamang yan basta iiwanan ko na lang dyan, bahala na kayo, makakatulong yan sa inyo. May training din po kayong pinagkakaloob sa kanila. Totoo po yun na talagang kami ay nag-provide, kumbaga binigyan mo siya ng equipment, binigyan rin ng kumbaga may kasama na pagtuturo sa training, una sa training nung papaano mo i-operate, i-maintain yung handloom weaving machine. Nagkaroon din ng training ng basic handloom weaving at saka advanced training sa handloom weaving. Dito sa training na ito, actually ay taga PTRI din, no? Philippine Textile Research Institute, ang mga naging resource person at tinuro sa kanila yung iba't ibang klaseng disenyo at paggawa ng paghahabi. Pero ang maganda dito ay yung mismong design at pattern nila, na-maintain nila, nagawa nila sa pag ginagamit itong ating handloom weaving machine. Siyempre, ang tanong naman dito ng ating mga partners, no? Paano po ba ito? Kailangan din ba nilang isoli ito or bayaran? Dito sa CEST program, bali ang mga naipoprovide natin na equipment, pag na-turn over na sa kanila, ay sila na ang nagkakaroon ng kumbaga, sila na yung nagkakaroon ng responsibilidad sa pagmamayari at ganoon din sa pag-maintain nitong ating handloom weaving equipment. So ang ano po natin dito, basta't ang samahan, patuloy na gagamitin ito, patuloy na makakatulong sa kanilang hanap buhay. Sa tulong ng 5 units ng handloom weaving machine mula sa Department of Science and Technology, napabilis ang kanilang paghahabi ng abol. Nag-request nga po kami sa DOST po. Nung una po, talagang ang sabi ko kay Sir Jan, Sir, bigyan mo naman kami ng kahit isa lang. Naggawa pa rin po kami ng request letter. Okay. Opo. Pirmado po lahat ng membro ko. Ang hinihiling ko isa lang, naging 5 po. Ang galing. Opo. So, nung dumating po ang handloom, ano na ang difference ito doon sa traditional? Malaki pong pagkakaiba po, ma'am. Sa ano pa lang, sa isang handloom po, nakakayari kami sa 2 linggo po, 20 peraso. 25 pa nga po pag ano. 25 na abol. Abol po. Gaano po kalaki yun yung isang peraso? Ano po, O estimate lang, 20 by 60 po.
Kaya naman ang resulta mula sa isang abol bawat buwan sa tulong ng 5 handloom weaving machine ay nakakagawa na sila ng 200 piraso nito. So ngayon, nung dumating na po yung makabago ninyong handloom weaving machine, so magkano na yun? From 300 pesos, magkano na ang bentahan ngayon? Bali, ang pinakamalaki po namin talagang kita po kasi umabot po kami ng 36,000. Up next, paano nga ba binago ng CEST program ang buhay ng mga miyembro ng samahan? Malaki po para sa akin. Kasi po, kung wala po yung machine, baka po hindi po ako nakapagpatay ng bahay, hindi po. Dahil sa handloom weaving machine, nagkaroon na sila ng kakayahan na tumanggap ng maramihang order. Magmula sa mga paaralan, opisina ng gobyerno at pribadong institusyon, kabilang sa kliyente ng samahan, ang San Jose Vendors Multipurpose Cooperative. So as compared to other product na yung karamihan galing abroad, yun ang una namin ginagamit. Kaya lang napansin namin, mas masinsin ang gawa ng hobby ng mga katutubong mangyan kumpara sa commercial. Ginagamit namin siya sa paggawa bilang design ng mga bags, pero itong mga nakaraang buwan, nagsimula na kami na ilagay siya sa mga uniform kasi nga para maging yung continuity ng ginagawa ng upudan, mas maganda kung yung local government ang mismong masusuporta sa kanila. Bukod sa mas napabilis ang paggawa, naging daan din aniya ang handloom weaving machine at training na isinagawa ng DOST Philippine Textile Research Institute upang makabuo sila ng mga bagong disenyo at bagong produkto mula sa abol. Bali, marami po kaming produktong na nagawa po. Mayroon kaming table runner, mayroon po kaming balabal or shawl, mayroon po kaming bag, iba't ibang klaseng bag. Mayroon po kaming ID lace. May ID lace po kami, mayroong keychain na yari sa abol. Yun po. Kami ay tinutulungan din product development. Para hindi lang isang product ang aming magagawa. Kaya naman ang resulta, bawat miyembro may kita. Gaya na lang ni Ayan na kumita na ng 8,000 piso sa loob ng isang buwan. Malayo sa 300 piso noong mano-mano pa lamang. Yung pag dumating na po yung machine, medyo mas mas mabilis na po. Tapos madami na rin po yung gawa namin. Yung 8,000 po, bali po yung ibang bili ng gamit ng anak ko, pang paayos ng bahay. Dahil sa paghahabi gamit ang makabagong makinarya, naipaayos ni Ayan ang dating tirahan. Nakabili na rin siya ng solar-powered lights at materyales sa paggawa ng water filter na mahalaga para sa mga tulad niyang nakatira sa liblib na lugar. Kahit pa paano, nakabili na rin ako ng yero, nakapagpatisis na rin ako ng kahoy. Malaki po para sa akin. Kasi po, kung wala po yung machine, baka po hindi po ako nakapagpatay ng bahay, hindi po ako nakapagbili ng mga gamit ng anak ko sa school. Ayon kay Rosita, hindi lang problema sa produksyon ang nasolusyonan ng makinarya mula sa DOST. Natulungan din kasi sila na maipamana pa sa bagong henerasyon ang kanilang tradisyon. Bali po nung simula po kami ay nagsimula lang sa 20. Ayan, nadagdagan po kami ng 8 at 5 kabataan po. Bali 28 na po kami. Ayun po talaga ang layunin namin kung bakit nag-request kami nito para may pagpatuloy yung traditional na paghahabi po. Kasi sa tingin ko sa traditional hindi na po sila interesado eh. Sa hirap pa lang po ng proseso doon sa traditional. At least dito nakita nila mas madali pala. Kaya mas gusto nila yung ganito po.
At isa sa mga next generation ng Abol Weaver ng Buhit Tribe, ang 14 na taong gulang na si Krista. Masaya po dahil meron na po akong napaglilibangan at napagkikitaan ko rin po ito. Gumawa din po sila ng weaver para po paglaki nila maisabuhay po nila ito at maipasa po sa ibang henerasyon po. Up next, miyembro ba kayo ng asosasyon o komunidad at gusto niyong umunlad? Kung oo, tutok na dahil ituturo namin sa inyo paano mag-apply sa CEST program. So inaanyayahan ko po ang ating mga interesadong mag-avail nitong aming Community Empowerment through Science and Technology. Kung kayo ay may asosasyon at komunidad na nais ring paunlarin sa tulong ng agham, narito ang mga dapat tandaan. So Ma'am Ethel, ano po yung step-by-step natin na proseso kung paano po sila makakapag-inquire at makakalapit sa DOST if gusto po nila mag-apply, syempre sa CEST? So ang kailangan lang nila ay magbigay muna ng letter of intent o kahilingan na interesado sila na mag-avail ng CEST program. At kami naman sa PSTO magkakandak ng Technology Needs Assessment at pupunta doon sa kanilang lugar para matingnan o ma-assess nga talaga kung ano yung mga kakailanganin at makapag-identify ng mga possible intervention na pwedeng i-provide dito sa pamayanan. At the same time, kailanganin din yung mga ibang requirements, no? Kasama dito yung list ng mga officers at saka list ng mga members kung saan din sila register, like kung sa SEC, sa CDA, or sa DOLE ba, or NCIP, or kung anong agency ang pwedeng mag-accredit sa kanila. At ganun din kung parang resolution na sila ay interesado at pumapayag sa kung anong proyekto ang ma-identify na para sa kanila. Sino po bang pwede nilang lapitan para sa, syempre, konting guidance sa paggawa ho ng mga dokumentong kailangang ipasa sa inyo as a requirement? Actually, dito naman sa amin, sa PSTO, ay may assigned focal person naman kami sa CEST na siyang nag-a-assist at na gumagabay naman sa mga requirements na kinakailangan na i-comply ng ating mga beneficiaryo. Matapos maipasa ang mga requirement, dadaan ito sa evaluation at aaprubahan ng Regional Director bago tuluyang i-implement. So inaanyayahan ko po ang ating mga interesadong mag-avail nitong aming Community Empowerment through Science and Technology. So magsadya lang po dito sa aming tanggapan sa Barangay Pag-asa, San Jose Occidental, Mindoro at kayo po ay welcome na welcome dito po sa aming tanggapan. Upang mas palakasin ang kapasidad ng samahan sa paggawa ng Abol Weave, may isa pang proyekto na ilalatag ang DOST para sa kanila. So ano po yung mga nakikita ninyong pwede pang ilatag na plano para sa komunidad? Dahil itong samahan ay naging maganda naman ang performance, so parang nagkaroon kami ng isang proyekto na para naman sa optimizing the native cotton for yarn production. So ito ay para ma-sustain yung kanilang project, hindi lang sa paghahabi, kundi para magkaroon sila ng yung sinulid, yung local na sinulid na para panghabi nila sa magagamit nila sa paghahabi. So, ito yung isinunod namin at ngayong 2026 ay approved naman na yung proyekto na yan. Ang pangarap ko lang po sa aming samahan ay sana hindi po ito mawala or maputol kahit hindi man po ako ang magiging sa sunod. Sana po patuloy na tuloy-tuloy lang ang paghahabi at sana magtuloy-tuloy din ang suporta ng LGU at iba pang mga ahensya. At pangarap ko rin po na sana ang kabataan po ay talagang ipagpatuloy nila ito hanggang sa maisalin ulit nila sa kanilang mga anak po. Kasi ito po talaga ang
pinagmamalaki naming kultura. Isa lang po ito sa, yun nga po, pinagmamalaki namin. At pangarap ko rin po na sana hindi lang po kami ang matulungan ng gobyerno na magkaroon ng karagdagang hanap buhay. Sana po pati na rin yung aming kapwa buhid. Maswerte po kami. Kami ay nabiyayaan ng ganitong machine. At maraming salamat po sa DOST, sa LGU na patuloy na sumusuporta sa amin. At sana po hindi po dito nagtatapos. Bawat hibla ng abol na kanilang nagagawa ngayon, mababakas ang kultura, sipag at syempre ang agham. Isa itong patunay na ang tradisyon at teknolohiya ay pwedeng magsama para makabuo ng mas maunlad at mas makulay na kinabukasan. Muli ako po si Alex Baltazar at magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng Negosiyensya. Negosyo mo'y kikita, industriya'y arangkada, buhay mo ay gaganda, sa agham at teknolohiya, negosyo natin aangat na. Sikreto ay aalamin, mga inobasyon palalaguin natin, sa lakas ng agham at teknolohiya, negosyo mo